Good morning po sa ating lahat. Binamahal ng kapatid sa Panginoon, lalo na po yung mga naka-smile. Di ba? Meron po akong nabasa sa isang article na meron isang tao na gusto na sumakay na sa kanyang sasakyan dahil napifreeze na yung kanyang katawan sa sobrang lamig. Ngayon, pagbukas niya ng sasakyan, kasi mahanap siya ng building na pwede makapag-stayan para maalis yung kanyang lamig sa katawan. Kaya lang, pagpasok niya dun sa kanyang sasakyan, nabuwal na lang siya. Siguro na-freeze na yung katawan sa sobrang lamig. Parang sa Australia ba yun? O sa, di ba? Tapos, sabi niya, walang makatulong sa kanya. Naka-recover lang siya ng halos isang buwan bago siya naka-recover. Pero sa pagkakataong yun na nangyari sa kanya, inisip niya na walang tao na pwedeng makatulong sa kanya kundi ang Diyos. Sa ganung pangyayari, magiging matatag pa tayo na hindi tayo matipinat bagamat ganun ang experience. Kasi sa akin, dito sa Pilipinas, wala namang ganun eh. Dahil hindi naman nagyayelo dito. Tag-init nga dito. Di ba? Pero marami tayo na experience sa buhay na parang bibigay tayo. Parang sakit o pagsubok, kawalan. Yung parang gipit na gipit ka na sa maraming pagkakataon sa buhay. Pero parang walang tao na makakatulong sa iyo sa ganung pagkakataon. Pero ang Diyos, laging nandyan para tumulong. Laging may sagot ng Diyos di ba? Kaya yun ang nagpapatatag sa atin, ang Diyos. Nagpapalakas at nagpapasigla ang Diyos lamang. Di ba? Kaya lagi tayong lumapit sa Diyos. So, yun na ng fellowship na ito. Di ba? Sige tayo magsitayo. Siguro, matagal na natin hindi nagagawa yung makipagkamay. Wala naman tayo sa area ng pandemic. Di ba? Why not umikot-ikot tayo? Kamayan natin ang bawat isa. Salubungin natin ang ngiti. Okay, salamat, puri.
sa bawat luha, sa bawat hikbi ng ating puso. Nandiyan ang Diyos. Ang nais lang niya ay lumapit tayo sa Kanya. Hallelujah. Maging karapat-dapat tayo sa Panginoon. Tingin mo, aming Ama, itong dalangin na aming inaalay. Pawiin mo ang pusong pagan. Yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Kami karapat-dapat
tinawag mo kaming mga anak mo. Hallelujah. Noon hanggang ngayon, sa bawat biyaya mo ay naging nararanasan. Oras na kami iniwan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan at kamanggulan. Sa bawat araw, biyaya mo ay naging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat ka lang tuman. Kaya
sumasagot sa lahat ng aming dalangin. Kung kasama ka namin, Panginoon, hindi kami matitinag ng anumang pasalin sa mundo, anumang problema, anumang sitwasyon, sapagkat ikaw ang aming Ama na palaging umaalalay at yumayakap at nagbibigay ng mga salita na hindi kayang ibigay ng mundo. Salamat, salamat, Panginoon. Napakabuti mo. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen! Woo! Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen po. Sige nga. Bata, sige. Ibati nyo nga po yung mga katabi, mga kapatid. Hallelujah. Ayan. Malak tayo na kayo po'y makasama ngayong pong araw. Ako, pamahin po ang Panginoon. Isang linggo, nasa limay po ako. Ngayon naman si Pastor Dan ang naroon. Ano po, sige, Jay. Okay. Jay, pati pala yung aming alam. Leader. Okay, ano po yung ating, Pindot muna. Yan. Okay, ang tema po natin ay about transform into unshakable kingdom. Amen po ba? Sabihin mo nga sa iyong katabi, tumanggap ka ng kahariang hindi nayayangit. Sabi niya nga po yan. Hallelujah. Amen. At sa Hebrew 12:26-29, narinig ko po yung mensahe ni Pastor Dan. Ako, tatlong bagay. Ano po yan? Ano yung una? W yun eh. Ang una, warning, call. Na po, di ba? Kaya meron inevitable shaking. Meron babala ang Diyos. Meron pinapaalala ang Panginoon para po sa atin. Amen po ba? At pangalawa, yung wake up, call. No? Baka tayo ginigising. Kaya dumadaan tayo sa ganoong mga sitwasyon ang mga pangyayari. At salamat sa divine call. Because of God's grace, mga kapatid, kaya nating ayuan, i-overcome ang lahat ng yan. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon. Palagpakan nyo nga po siya. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa Diyos po natin, siya po ating palakpakan. Sige nga po, palakpakan po. Hindi ka na pati, hindi lilipag siya eh. Di ba? Siya pa yung mga best. Ang baksa natin ay remain unshakable. Ibig sabihin niya, manatiling hindi nayayangin o hindi natitinag. Hallelujah. Yung clicker natin. Wala. Pakipintok mo na. Ay. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Ano po, actually, inanais po ng ating Panginoon na sa kabila po ng mga nangyayari sa mundo, ng mga pagyangin sa ating bansa, amen po ba, sa iyong buhay, sa iyong pamilya, minsan sa mga simbahan, may mga shaky mga kapatid, pero ninanais pa rin po ng ating Panginoon. No? God wants us mga kapatid to become unshakable. Amen po ba? Hangat pa rin po ng ating Panginoon na hindi tayo dapat nayayanig o natitinag. Sabi po, balikan ko lang po ulit yung Hebrew 12:26-29. Dahil sa kanyang tinig ay nayanig noon ang lupa, ngunit ipinangako niya ngayon, minsan pang yayanigin ko hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagpapakilalang aalisin ang mga bagay na nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Kaya tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot, sa ganda natin ng 29, sapagkat ang ating Diyos ay parang apoy na katutupok. Sa wikang English, basahin ulit natin. At that time, His voice shook the earth, but now He has promised, yet once more I will shake not only the earth, but also the heavens. This phrase, yet once more, indicates the removal of things that are shaken, that is, things that have been made, in order that the things that cannot be shaken may remain. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken
And thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe, for our God is consuming fire. Manalangin tayo. Salamat po, aming Ama, sapagkat kami po ay kabilang sa kahariang hindi kayang yanigin. Yan namang tukso, pagsubok, problema, gaano man yan, kabigat, gabundok man yan. Lord God, napakabigat man. Salamat sa inyong tulong, lagi namin ito malalampas. Salamat po sa biyaya ng kalakasan pinagkakaloob para po siya. Salamat po sa inyong biyaya, ang kabutihan, mga pagkapalang amin pong tinatanggap araw-araw. Sa kabuuan ng aming buhay, Panginoon, na-enjoy po namin ang fellowship sa inyo, fellowship sa isa't isa, Panginoon. Maraming salamat. Lahat ng ito ibiyaya para sa amin. Thank you, Lord. Ngayong umaga, sa aming pagkapatuloy, ang iyong likod ay mababa, ay pang santangin may taas, at kanyag lamang sa ngalan ni Jesus. At Ganang Espiritu, malaya kang kumilos sa aming kalagitnaan. Malalin niyo po ang aming lugar, malalin niyo po kami lahat. Yung mga parating na yung mga kapatid, kayo po mag-ingat at tungo nga po. Tinamin namin ang umagang ito, umaga ng tagumpay, kabutihan at pagkapala para po sa amin. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Yung ating pong talata na binasa, na sinulat po sa Hebrew, mga kapatid, no? Yan lang po si Pablo, no? Sa hindi sinabi na sipon o bahagi, siguro, mga kapatid, no? Ito po yung istorya kung saan ituro ni Pastor Dan, Exodus 19, na sa kagustuhan kausapin ng Diyos at ng mga Israelita ang ating Panginoon sa paanan ng bundok. Nung narinig nila ang tinig ng Diyos, ano nangyari? Ayan sila. Takot sila. No, yan po yung konteksto noon. At yung sinabi po, mga kapatid, na minsan ko pang yayanigin, hindi lamang po ang lupa, pati ang langit, ay sinabi rin po ng Haggai chapter 2, verse 6. No? Na hindi na lang po layanigin ang lupa, ang langit, pati na rin ang dagat. No? Sa Haggai chapter 2, verse 6, yan po yung tinukoy, mga kapatid, doon. No? At ano naman, ang mensaheng ito, para naman sa atin, sa kasalukuyan. Tungkol po sa passage na ito, mga kapatid, ano po ba ang gustong ipabatid ng ating Panginoon? No? Ito po nakita ko, may mga bagay na pansamantala, may mga bagay na panandalian, at may mga bagay na panghabang panahon. Na may mga bagay na nayayanig at may mga bagay na hindi nayayanig. Kung may magtatanong sa ating lahat na naririto, saan po tayo kabilang? Ikaw bilang tao, ikaw bilang Kristyano, saan ka kabilang? Ikaw ba'y kabilang sa mga taong madaling mayanig? O ikaw yung taong kabilang sa mga taong hindi mayanig? Shakeable ka ba? O unshakable? Hindi yung mga katabi nyo. Ano nakita nyo? Shakeable or unshakable, mga kapatid? No? Sabi ng Bible, verse 28, mga kapatid, sa ibang salin, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. Ito sa ibang salin, let's give thanks to the Lord because we receive the unshakable kingdom. Ano ibig ko lang sabihin dito, mga kapatid? Ngayong umaga, dapat alam mo o tiyak mo sa sarili mo, alam mo rin niya, mga kapatid, yung Jesus, yung tagapagligtas na tinanggap mo bilang Lord and Savior. Yan ba'y tunay? Yan ba'y totoo? Amen po ba? Sapagkat kung siya talaga tinanggap mo bilang Lord and Savior, mga kapatid, ikaw po ay bahagi ng kahariang hindi kayang yanigin. Amen po ba? You are unshakable. Yan po yan. Dapat tiyak po natin yan sa ating pong mga sarili, mga kapatid. Dapat tayo po ay kabilang sa mga unshakable person or mga Kristyano. Amen po ba ron? Purihin po ang Panginoon. Papapansin din po natin yan, mga kapatid, na minsan niya pa daw yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati ang langit. Ano po ibig sabihin niya, mga kapatid? Mahirap ka man, mayaman ka man, walang exempted.
Wala po yung exempted mga kapatid. Christian ka man, unbeliever ka man, lahat po dadaan sa pagyanig. Amen po ba? Dadaan po tayo sa pagyanig mga kapatid. Bakit naman po isi-shape ng Panginoon ang mundo? Bakit naman isi-shape ng Panginoon ang mga Krisyano? Para malaman niya kung sino talaga sa atin yung mga Krisyanong totoo, yung mga Krisyanong tunay, yung mga Krisyanong hindi kayang yanigin. Amen po ba? Di ba? Kaya meron pong shaking mga kapatid, no? Yan po ang hinahangad ng ating pong Panginoon. Sino ba talaga sa atin yung tunay at kung sino ba talaga sa atin yung hindi? Sino ba naniniwala at sino ba naniniwala? Paano malalaman ang ginto ay fake? Sino ba rito mga alahero? Sa alahera? Akala mo ginto yung hawak mo, yung pala tanso. Yung parang plated lang ng mga kapatid na tinubog lang po pala mga kapatid, depende kapag na-test. Malalaman mo kung tunay yan kapag mayroong ipinatak dyan isang bagay at kamutit, ibig sabihin teke yan. Amen po ba? Malalaman mo isang Krisyano kung totoo kapag dumataan sa mahigpit na pagsubok. Hindi nagbabaksay. Amen po ba? Hindi tumitigil. Hindi umakaya. Pero kung konting ulan lang, ay, bagyo na. Konting sinat lang, ay, ang kaso ng malala. Ay, sige mo. Minsan, inaalaw ng Panginoon yung mga bagay na yan mga kapatid. Sabi niya, para manatili, niyaya ni ganun. Katulad ng puno, hinahangin. Yung mga bagay dyan, yung mga bunga dyan, na mapagulok na, mga bunga dyan na medyo, napalaglag na, konting hangin lang, bagsak yan. Pero yung bunga yan na talaga namang matatag, kahit anong shaking yan mga kapatid, kahit anong paghangin yan, amen po ba? Hindi po yan kayang yumanin. Amen po ba? Sa halip lalong tumitibay, tama po? Naalala ko tuloy ito, Tapos bawal, panyo na ito mga kapatid. Kasi ninyo po, kapag may hangin, gaganyan yan. Amen po ba? Pero habang iyan po niyayanit, yan po'y papalalim ng papalalim. At habang iyan lumalalim, mga kapatid, di ba, tumitibay po yan. Nakatayo po yan kanina, hindi ba mapatayo? Pero habang iyan lumalalim, mga kapatid, batibay po yan. Di ba? Sana po lahat ng shaking na dumadaan sa atin, tumutulong para tayo lumalim ng lumalim sa Panginoon. Amen po ba? At yung ibabaw niya, mga kapatid, kahit anong pagsubok, trials, testing, suffering, ang dumaan mga kapatid, hindi na kayang mahinig. Kumusta po tayo? Maraming Krisyano baliktad. Kaya madaling mahinig, yung kanyang bugat kay Jesus, mababaw. Kaya konting ikin mo sarili mo. Amen po ba? Gaano ka nakalalim sa ating Panginoon. Sana makita po natin. Iyan. Kaya Krisyano madaling mag-isyo. Diba? Pag problema, ayaw na. Mga kapatid, tingin mo. Jesus. Amen po ba? Lapakan natin ang ating Panginoon. Lalo niyang shaking minsan para palambutin ang ating puso. Para tayo matuto magpakulungan. Para alisin kung ano yung bagay na dapat niya ayusin sa ating buhay. Para tulungan panumbalik sa kanya o magsisi sa mga bagay na mga kapatid na dapat po natin pagsisihan. Amen po ba? Again, mga kapatid, mayaman ka man, mahirap ka man, bata ka man, matanda ka man, believer ka man, unbeliever ka man mga kapatid, lahat tayo dataan sisikin. Yan po'y inevitable. Hindi pwedeng hindi mo yan may iwasan. Darating at darating tayo yan. Amen po ba? Na tayo nakaka-experience ng shaking sa finances. Rito may shaking sa finances. Rito kapag maraming pera, masaya. Rito kapag walang pera, masaya pa rin. Di ba? Dapat yun eh. Lahat tayo daan sa shaking sa relationship. Bilang mag-asawa, bilang manugang, magkapatid, magkamag-anak, magkaibigan, may shaking. Sa ka-after.
Sa ka-after. Katulad ka ba ni Abraham? Hindi tayo dapat mag-away, bro. Amangkin kita, magkamag-anak tayo. After siya doon. Hindi ako after sa yung bundok, yung masagana, ito. Ito, lupa, masagana, patag. Ito, bundok. Medyo atrabahuhin pa. Hindi ako after. After ako sa relasyon natin. No? Yung mga tao hindi kayang yanigin. No? Ay sa tingin niya, parang siya, malalamangan, magagabyado, mga kapatid. Yan po na ba? Yan po naman tayo, mga kapatid. Ewan po ba? At kung ganyan ka, mga kapatid, pinapakita lang po niyan, you are unshakable. Hindi ka kayang mayanig na iba't ibang klase ng aksyon. Lahat tayo, again, na sa shaking. Ano po? Sa spiritual, sa financial, sa emotional, sa relational, etc. Ano? So, ibig lang sabihin, mga kapatid, hindi po ikaw kabilang sa kingdom na hindi kayang yanigin, exempted ka sa problema. Meron pa rin. Amen po ba? Ang gandahan lang, habang ikay sinusubok, sabi nga kanina, hindi ka nag-backslide, hindi ka sumusuko, hindi ka umaayaw. Sa halip, ginagawa mo pa rin yung iyong personal relationship sa Panginoon, yung iba ikipag-ugnay sa Kanya. Prayer, worship, di ba? Fellowship, Bible reading, witnessing. Amen po ba? Yung party na yan, mga kapatid, ginagawa mo pa rin. Isa ka nagturo ako, sabi ko, minsan kaya tayo naglalambot, kaya tayo naglalamig. Tigil mo, baka kulang ka ng witnessing. Sabi ng Genesis 30. Sabi ni Raquel, give me children or else I die. Pag hindi mo ko binigyan ng anak, mamamatay ako. Pag hindi tayo nagbibig ng soul, mga kapatid, minsan yung ating enthusiasm, yung ating seriousness na mamala. Kasi nagbibigay kasiyahan yung pag-harvest ng kaluluwa. Di ba? Nagtanim kang may harvest pero magkakani kang maligaya. Psalm 26. 5-6. Di ba? Hindi mo lang nila ni-effect. Amen po ba? So, may mga sinasabi ko siya, lumalabas lang sa akin, mga kapatid. No? Kaya purihin po ang Panginoon. Minsan pa palakpakan natin siya. Again, doon ka, nagtapat pa rin, ginagampanan ng iyong personal relationship sa Panginoon. Congratulate. You are unshakable. Amen po ba? Pero kung ikaw ay taong shakeable, konting liglig, mga kapatid, tanggal ka. Ito yun. Isa nakakalungkot, maraming taong init-init, nag-aapoy. Sa kanilang pagmamahal sa Diyos, sa kanilang paglilingkod sa Diyos, subalit, kalaunan, nasa may kanilang init. Wala na. Meron ba kayong pinalagyan? Ano nangyari? Yung sinyi, hindi tumagal. Amen? Pero again, wala dito yun. Amen po ba? Tama po ba? Nasa kabilang barangay? Nasa kabilang bakot? Walang tao. Amen, sa nandun sila. Amen? Purihin po ang Panginoon. Ano po sabi ng verse 27, mga kapatid? Kaya pinapahintulot again ng Diyos na i-shake ang lahat ng believer or unbelievers para na malaman ng Panginoon kung sino po yung shakeable and unshakable. Amen? Ang isang taong shakeable, konting pagsubok, minsan sinisisi ang ibang tao. Konting problema, sinisisi ang ibang tao, minsan sinisisi ang Diyos, sinisisi at ikubiyan. Sinisisi si Kapitan. Sinisisi mo na. Di ba, mga kapatid? Pero again, mga kapatid, ang isang unshakable Christian, lalo na po tayo, mga kapatid, no? Bagaman nakikita natin yung paligid natin, yung bansa natin, nakakapanood tayo araw-araw. May kanya-kanya tayong cellphone, doon yung nangyayari sa hearing, sa Congress, sa Senate, mga kapatid. Paano ka? Kung may sausaw ng sausaw. Nunukot ka lang. At kapag nakakalpa, may impression yan eh. Sabi ka sumusaw, pinagpipray mo, hindi ka nagsasalita. Nagmamadyag ka lang, dapat ganun tayo. Amen po ba? Yung ganun yung mga unshakable person, mga kapatid. Pero ikaw, lagi ka sa usap, ganito, ganun. Minsan, pag-post ka pa ng parang lang. Di ba, minsan ganyan eh. Mga kapatid, iba na tayo. No? Iba po tayo bilang mga Kristiyan. Pero again, yung mga unshakable believers, mga kapatid, kahit may problema, may pagsubok, hindi na mawala ng pag-asa. Amen po ba? Kaya, remain.
unshakable. Three things. Three ways to remain unshakable. Ang bagay po, number one, stand on the right foundation. Now, ano lang ibig sabihin niya mga kapatid? Para hindi tayo ma-shake ng problema, pagsubok, trials, o naman tawag natin dyan mga kapatid, dapat tayong tumayo. No? Sa pundasyong matibay o sa pundasyong matatag. Tama po ba yun? Sino rito kasalukuyan nagpapagawa ng bahay? Ano ba ang kinoconsider una ng mga taong nagpapagawa ng bahay? Design ba? Kulay ba? Hindi. Mas after po si Kuya Noli. Si Kuya Noli dito, mas after yan dito sa ano. Mas concern ako sa tiba, yung mga design ko, bahala po kayo. Suggest lang ako, pero mas after ako sa pundasyon. Bilang engineer. Doon dapat, amen po ba? Kaganda ng design, kaganda ng kulay, pero mahina ang pundasyon, baka kapag nagkaroon ng lindol, nagkaroon ng malakas na hangin, collapse yan. Bagsak yan. Tama po ba? Kasi nga wala siyang tibay. Ano? Sa kanyang kinatitindigan mga kapatid, kaya madaling mag-collapse. Ano sabi ng Bible? Kabisado natin yan, Matthew 7:24-27. Sino ba nakakalam yan? The parable of the two houses. Patungkol sa dalawang taong mahusay makinig at hindi mahusay makinig. Yung mahusay makinig, ina-apply mo sa kanyang puso. Yung hindi marunong makinig, nakikinig pero ano? Yung mahusay, inahalintulad sa matalino, hear and obey. Pero yung mangmang, nakinig, diba? Nakinig, kung mahusay ka makinig, mamaya sa ating ano, hindi mo ito makakalimutan, tatlong to. Nakituturo ko sa inyo mga kapatid. Ano? Diba? At sabi doon, yung isa saan nagtayo? Ayan, sa ibabaw ng bato kasi nakinig, nag-apply. Yung isa nakinig, hindi nagsagawa, inahalintulad sa pagtatayo, isang mangmang na nagtayo ng bahay sa isang buhanginan. Pero hong dinatnan ng ulan, baha, at bagyo. Wind, flood, and rain. Sino nag-collapse? Yung nasa buhangin. Alam natin ang bato'y nire-represent ni Jesus, ng ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, kahit anong pagsubok, kapag ang sarili mo ay nakapundasyon kay Jesus, kahit anong shaking, mga kapatid, hindi ka kayang tinagin. Hindi ka kayang itumba. Amen po ba? Kasi nasa bato ka. Yung buhangin, natural. Dahil sa buhangin na tayo, ngayon marami tayo mga kapwa Pilipino, mahal na mga Pilipino, sila po nakatira sa mga malapit sa dagat, ilog, bundok, pero ng landslide, kasama yung mga bahay nila, di ba nakailaliman at naguho. Yung mga bahay na nakatayo sa buhangin, kasama yung mga inano. Pero yung mga bahay na may pundasyong bato, na shake ba? Maaaring pumasok ang tubig sa loob. At tulad ng marami sa atin, tama po na may gimmick natin, pinapasok ng tubig. Tama po ba? Pero hindi naalis yung ating bahay. Nanatili kasi matibay. Amen po ba? At kahit tayo, dahil sanay tayo sa baha, marami tayong kapwa mga Pilipino, sanay na kami po rito. Ano? Kaya nga tuwan-tuwa kami dahil meron na kaming libreng swimming pool. Libreng ilog at dagat. Nag-e-enjoy pa. Ganyan ang mga Pilipino. Amen po ba? Kahit may testing mga kapatid, di mga taong unshakable. Kahit meron niya mga pagsubok, kaya pa yan ngumiti sa iyo pagka kinausap mo yan. Di ba? Ganyan eh. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon mga kapatid na kaya again, ano lang sinasabi natin, ang pundasyon ba ito, nire-represent ang ating pong Panginoon Jesus. Sapagkat siya po ay batong, sandigan o batong panulukan na hindi kayang mawasak o masira. Kaya sabi niya, we must stand on the right foundation. If you want, mga kapatid, to remain unshakable, ano daw kailangan natin gawin? Stand on the right foundation. And Jesus,
Tawag sa kanya, firm and right foundation. Sabi ko ng Biblia, 1 Corinthians 3:11, sapagkat wala na ibang pundasyon na pwede maaaring ilagay sa nailagay na walang iba kundi si Yesu Cristo. So kapag ang pundasyon mo sa tao, sa posisyon, sa politika, sa pera, sa yaman, kasikatan, kagandahan, lahat ng iyan naluluma. Lahat ng iyan nagbabago. Amen po ba? Ano karakter ng buhangin? Buhat-hat. Yung mga bagay na yung mga kapatid, kapag ikaw ay nagtitiwala dyan, yan po ay shakeable. Amen po ba? Di tayo sa tao lamang maasa, ano po, kasi nga, sabi dito, walang ibang tanging pundasyon, mga kapatid, na pwedeng, na matibay at tanging pwede nating tayuan o tindigan, mga kapatid. No? Kaya again, huwag natin masyadong sandalan. Yung mga bagay meron dito sa mundo, lahat ng yan ay yayanig. Amen po ba? Yung kasikatan, sikat ka ngayon, pwede kalaunan, mga artistang mga maganda, sikat ngayon, nasa na? Diba? Wala na sila. Yung mga giant company sa Amerika, maraming mga giant company na ibabawa sa trabaho. Sa Nevada, nagkausap ako, gusto, pag-premo, yung anak ko, hindi masama. Ganda ng company niya. Sa Nevada, kalimutan may pangalan. Aalisin yung 35%. Naway hindi siya masama. 2020, yung giant network. Yung giant network, napansamantala na sarang, di ba? Di ba? Ano na yun? Channel? Di ba? Masarap. Ano po? Giant network po yun. Pero wala silang nagawa. Noong 2020, sila po ay masarap. Ano lang ibig natin sabihin, mga kapatid? Kung diyan ka nakasandal, again, walang giant. Ano po? Sabi nga, yung Titanic, hindi raw siya kayang kalubugin ng napakalakas na barko. Napakalakas na barko. Napakalakas na bagyo. Pero sa pamagitan ng iceberg, sa malaking bato ng yelo, alam po natin, nanakunod natin kasi, siya po ay. So walang bagay, mga kapatid, walang pwedeng magmalaki. Gaano ka man kahigante, mga kapatid, o katakas, walang pwedeng magmalaki sa atin. Sabi nga ng 1 Corinthians 10:12, isipin mo lang malakas ko. Ngayon, yung pagsalita mo na yun, mahina ka na. Kasi nagyabang ka na, nagmalaki ka na. Kapatid, bagsak na raw. Kaya hindi mo pwede sabihin yun eh. Yung glory para sa Diyos, hindi pwede kunin. Amen po yan, lahat ng bagay na yan, nagawa mo dahil lang sa'yo, mga kapatid, hindi. Tinulungan ka lang ng Diyos. Diba? Deuteronomy chapter 8, verse 17. Yung iyong kakayahan, yung ability, yung pera na meron ka ay bigay ng Diyos para ka kumita. Kaya, pinasasalamatan lagi sa Diyos. Amen po ba? Yan ang sinasabi ko ng Bible. At binabalik mo yun para sa Kanya. Kasi kung hindi niya binigyan, di ba, ng talino, ng ability, ng lakas, sinulo mo ng lahat. Wala ka nang ibinalik sa Kanya bilang salamat sa Kanya, mga kapatid. Amen po ba? Pero sa kabila, kaya ka, sikat ka, mataas kang tao, pero hindi yun ang tinitindigan mo, mga kapatid. Hindi na sinasandalan mo, kundi si Yesu Cristo. Congratulate. Amen po ba? Congratulations, mga kapatid. You are unshakable. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ating Panginoon. So, ibig lang sabihin, wala mo ng mga iyan, mga kapatid, mananapili ka, hindi kayang yanig. Sino sa Bible yung napakatinding pagsubok dumaan sa kanya pero hindi siya nanyanig? Panatag pa rin siya? Si Job. Si Job mayaman. Si Job sikat. Diba? Pero hindi siya nanangan sa kanyang yaman at kasikatan. Si Job dumanas ng matinding pagsubok sa isang iglap. Ipinagmamalaki ng Diyos. Diba? Nung mapansin ng Panginoon, si Satanas, ikot-ikot, yun ang trabaho niya. Maghanap na masisila, maguguyo. Napansin mo ba, likod kong si Job? Hindi. Alam ba? Pinagmamalaki ko yun. Isang taong matuwid. Sabi ni Satanas, baka tapat lang siya sa iyo kasi pinagpapala mo siya. At hindi mo siya subukin. Nagpaalam. Sige, hindi ka kita ng
ng permiso, pero huwag mo siyang sasaktan. Huwag mo siyang papatayin. So, kapit natin, pati dalawa. Ano? So, sa isang iglap, ano dumating? Ang dilubyo. Mga ari-arian, kamelyo, tupa, paka, etc. Ano, hindi pa tapos. Yung isang salita, sa dulo ng salita, meron nang sumusunod. Ano? Ninakaw, piniglatan, di ba? Ito pa, matindi. O sabihin natin na sa harap, meron pa po. Ano yun? Alam niyo po ba, yun po sa aking anak, nagtipon po sa pinakapanganay, humangin ng malakas, bumagsak yung bahay, patay po sila lahat. Ano reaction niyo? Sumisip niyo ba siguro? Nagpapalit ba siya sa Panginoon? Nagreklamo ba siya mga kapatid? Hindi. Binalak niya ang kanyang damit. Di ba? At ang kanyang katiwiran. Sabi doon, hindi sa salita, hindi raw siya nagkasala at nagpasalamat. God give, God take, praise the Lord. Di ba? Ganun ang nangyari. So, deport na siya, hanapan siya. Kumusta? Bilib ka? Reaksyon ng aking servant? Winorship ako? Kasi naman, ang mga nawala sa kanya. Di ba? Yung mga bagay nangyari sa kanya, yung mga nawala sa kanya, nakapaligid sa kanya. Yaman, pamilya. Hindi mo siya saktan. Ewan ko lang, hindi ko niya isumpa. Sinaktan ng... Ano ba dumating na karamdaman kay Ruth? Walang patlang, natiksa ba yun? So, ano, hindi masyadong hilo sa Bible, pero ganun, sugat na nagnanana na merong uod. Na kailangan si Hope, 2 linggo sa basurahan. Di ba? Para kayas-kayasin yung mga nana. Ano? At yung uod na nahuhulog, "Uy, huwag kang umalis dito. Hindi nadampot, balik ka rito. Kasi dito ka galing. Pag umalis ka rito, patay ka." Di ba? Ito yung asawang Nager. Ano sabi ng asawang Nager? Sumpay mo na ang Diyos mo, namatay ka na. Ano sabi ni Hope? Bakit? Pagkakala lang pala kagabi sa kanya. Di ba tihira? Sabi doon, isisalita, hindi magkasama siya. Mga kapatid, bakit? Hindi siya nakatindig sa material. Hindi siya nakatindig sa mga bagay. Kaya hindi siya nakapundasyon. Sa Panginoon. Yan po yung mga kapatid, mawala na ang lahat sa iyo. Kung ikaw'y nakatindig sa Panginoon, hindi ka magreklamo sa Panginoon. Hindi mo siya sinisip. Sa halip, pupurihin at pasasalamatan mo siya. Amen po ba? Marami bang tao gano'n dito? Dapat yan po ang ugali. Okay. Mahirap sa atin sabihin. Pero kung si Lord na sa iyo, at talagang nakapundasyon ka sa Kanya, mga kapatid, ay anong mangyari? Wala. Sinisip. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan ang kaibahan ng mga taong may pananampalataya sa mga walang pananampalataya. At sabi ng 1 Corinthians 13 verse 5, tiyakin mo, kung ikaw'y namumuhay pa sa pananampalataya. Live by faith, not by sight. 1 Corinthians 5:7. 1 Corinthians 13 verse 5. Lagi natin tinitiyak, kung ba'y namumuhay pa rin sa pananampalataya? Ang gawa daw na hindi nasangay sa pananampalataya ay kasalanan. Romans 14:20. No? Dapat, po natin yan. Alam po natin yung mga bagay. Again, gusto lang natin sabihin, mga kapatid, ang mga shakable believers, holding problem class. Pero mga unshakable believers, napakatindi man o bigat na kanyang pagsubok, hindi siya nawawalan ng pag-asa. Kasi alam niya, mas malaki yung Diyos na tutulong sa kanya. Amen po ba? Diba? Alam kasi natin mga kapatid, mas malaki yung Diyos na tutulong sa atin. Kasi ilaga mo na nga po kayo sa kanya eh. Ano? Kaya, napakalaga niya. Kaya, remain unshakable. Sabi niyan, sa Hebrew 12:28. Tayo tumanggap, kaya tayo magpasalamat dahil tumanggap tayo ng unshakable kingdom, kahariang hindi kayang yanigan. Magsasaka ang lahat, mayayanig ang lahat, pero ang kaharian ng Diyos kailanman hindi kayang yanigin. Amen po ba? Iyan ang prinsipyo ng salita ng ating pong Panginoon. Dahil po.
po ng bottled water na ito. So, palagay nyo, itong bottled water na to, shakeable and shakeable. Ganito lang yan, manalaglag yan, pwede yung bumagsak. Ano po ito? Diba? So, katibayan. Pero kung ito, nalagay ko yan, shakeable and shakeable. Kahit ako'y sumanog. Mga kapatid, depende kasi sa kanyang kinatatayuan. Yan ang ibig kong sabihin. Siya ka nakatayo. Kung ikaw ay nakatayo sa tabi. Iba sa gadget yata nakatayo eh. Pagka tinanggal na yung gadget, iba na ugali eh. Di ba? Nagwawala. Hallelujah. Okay lang ang paggamitin ng gadget, pero kapag pinatigil, sana piling sumunod yung anak natin, o apo natin. O tigil na, kaya na, pinigil na kita ng isang oras. Eh gusto yata ng anak natin, sa kapo natin, sa linggong gadget eh. Ang pahinga eh. May iba rin sa atin, ganun din yata gumamit eh. Amen po ba? Di ba? Kahit nagsasayin, nakabukas yung cellphone eh. Basta lalakasan, basta. Kaya, isang ganun eh. Purihin po ang Panginoon. Pero sabi ko nga mga kapatid, wala nun dito. Amen po ba? Kasi lahat ng mga naririto, amen po ba? Siguro wala naman na dito na nakikinig sa akin, pero kalikot yung cellphone. Ano? Nag-ML? O ginagawa, hindi naman siguro. Wala pong gano'n, mga kapatid. Again, mga kapatid, ang gusto lang natin sabihin, para tayo po ay manatiling hindi kayang yaningin, tiyakin mo yung pundasyon pinatatay mo. Yung tao nakatayo kay Jesus, recognize man, alakpan man yan. Hindi yan. Di ba? Magpapangko. Kahit yan hindi i-recognize. Amen? Pero, yung mga taong siya na kaya yun, number 1. Number 2, o yun na, diba? Nasa huli, no? Yung ating si IG, no? Si IG gumawa nito eh. IG, okay yan, no? Iba yung ano. Ayan, okay yan. Sa huli mo, sige, lagay mo sa huli yung ano. Ang tibay ng bahay, tignan mo naman mga kapatid, kasi nga yung ilalim. Na, ganyan nawa po tayo. Ano, nasa lalim po yan. Gaano na tayo kalalim? Sabi ng Colossians chapter 2, verse 6 sa ating Panginoong Jesus. Mamaya, ititest kayo. Kano kayo kalalim? Isa medyo sakyan ka, lalabas ka dyan, bigla may gigit sa'yo. Paano ka mag-react? Ano lalabas sa bibig mo? Di ba? Pag-uwi mo ng bahay, kung anak ka, paano ka? Pagbukas mo ng kaldero, wala naman. Ano ka mag-react? Nagbababaltot ka doon? Wala ka doon? Minsan ganun lang, simple lang naman mga kapatid eh. Diba? Yung ano sa atin eh. May kayo unshakable mga kapatid. Handa-handa ka pa. Ganun po tayo. Amen po ba? Yung mga nanay, ganyan naman eh, napag-uwi ng bahay. Sa mag-iingay ka, wala naman yung mga anak mo. Mag-enjoy ka lang, mawit ka na. Kalikan ka natin kanina. O kay sarap, magpuri, nararararararar, habang nagsasahi, habang naghugas ng tigan. Ganun eh. Amin po ba? Pero may reklamo, ganyan. Tumatingin sa anak mo, pag-iigilan mo, hindi ganun. Amin po ba? Iba na kasi tayo. Kasi ang pundasyon natin na kay Jesus. Pangalawa, hold on to the word of God. Mga kapatid, kailangan mahigpit ang ating pagkakakapit sa salita ng ating Panginoon. Sino dito mga may vertigo? Ako naranasan magkaroon ng vertigo eh. Tapos palusong pa dun sa CDC. Pag ako pimikit, kailangan nakahawak ako sa upuan o kaya dito sa gilid. Kung hindi magabagsak ako, pag ako naman nakadilat, parang nililindol. Kaya kailangan kumapit pa rin ako. Di ba? Para akong makatindig, mga kapatid. Ganun may vertigo. Amen po ba? Di ba? Kahit nakadilat ka, nakapikit ka, parehas. Parang nayayanig ka. Ano? Kasi wala ka nga sa balance. Ang balance ka nga eh. Di ba? Kaya kailangan mo ng merong kakapitan. Ito, lalagyan mo ito ng poste,
Wala, lagyan mo ito ng kahoy para tumayo. Ano kailangan ka? Kailangan mo ng bolt sa nuts para dumikit doon. Para umunik doon, mga kapatid. Ano itong sabihin? Ang pundasyon natin si Jesus. Ang salita ng Diyos ang magpapakapit sa atin, ang magpapalapit ng gusto sa atin, sa ating Panginoon, para lalo tayong maging matibay. Amen po ba? Okay na pundasyon mo. Nandiyan ang salita ng Diyos. Amen po ba? Dapat doon tayo kumapit. Sapagkat sa panahon natin ngayon, alam niyo po, sa totoo lang, napakarami niyo pong balita na maririnig. Mga salita na maririnig. Tama po ba yun? Minsan, salita ng mga politiko malapit na eleksyon. Tama po ba? Salita ng mga kamag-anak, salita ng kapitbahay, salita lalo na ng mga taong umutang sa iyo. Maraming promise. Kung ikaw ay tatayo sa mga sinabi nila, 100% mapuprostrate. Pwede kasi nilang hindi yung matupad bilang tao. Amin ko ba? Ang tanging magsasabi lang, sabi ng Bible, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Ano? Di ba sinabi ng mga tao, kahit tayo, kahit ako mga kapatid, pwede akong magkamali. Pwede hindi ko matupad yung aking sinabi ngayon. Na bukas magkikita tayo, pero biglang nagkaroon ng ibang appointment, emergency. Di ba? Pwede hindi ako sumipot sa iyo. Tama naman dahilan. Ganun tayo. Amen po ba? Maraming iba't ibang dahilan, mga kapatid, yung salita natin. Pero siyempre, tayo isang katibayan ng integrity, yung sinasabi mo, dapat totohanin mo. Kaya hindi ka na dapat nangangako basta-basta eh. Kasi mga masalita na binitawan natin, alitin ka na niya. Dapat mong sundin niya. At kahit anong kahinatnan, dapat mo yan tuparin. Sa pagkabigla ni Jefte na ipagtagumpay lamang siya ng Diyos sa kanyang pakikipaglaban, Gideon, chapter 11, chapter 10, yung unang taong sasalubong sa akin, ihanap ko siya. Ihanap ko siya. Ganun kabilis. Meron na yung naghahanap ako ng books, meron mga kapatid na maganda po. Yan po ay 30 lesson. Hinahanap ko yung books na yan tungkol sa ating mga salita. Minsan meron tayong mga salita bigla-bigla. 30 po siya. Na kay Pastora Gloria, nakakaliman na siya, dilinis ka sa amin. Ano po, sabi ko, gusto ko bibili ng libro na yan, sumibay na bili sa PCBS. Devotional tungkol sa pagsasalita. Yung mga pabigla-biglang salita, mayabang na pagsasalita, ang dami. Nakakaliman siya. So, ibig ko lang sabihin, mga kapatid, huwag kang basta-basta mga si Jefte sa halip na maging masaya dahil nagtagumpay, sasayain no. Kaya lang, nung malapit na sa kanila, lumabas yung kanyang anak na babae na dalaga. Dahil naman ang kanyang utak, sino kaya nasalubong sa akin? Yanan ko, manugang ko. Awit ko, kapit-bahay kong masungit. Sino dahil? Ang lain mo, sumalubong sino? Inunit niya kanyang damit. Sabi niya, itong ginawa mo sa akin? Sabi niya, bakit po? Kasi sabi ko kay Lord, pagtagumpay lang ako, yung unang tao na salubong sa akin, habi ko sa inyo. Sabi na kanya, anak, tuparin po ninyo. Tuparin po ninyo yung promise niyo. Bigyan niyo lang ako ng 2 months. Ay paglok siya ang aking pagkadalaga. Tapos, yan. Grabe. Pati yung kanyang anak, pagdating sa open na, ganun din sila kalalim. Dapat ganun tayo kalalim. Amen? Ano yung mga mag-asawa rito, till death do us po. Amen po ba? Magkasama tayo sa hirap binhawa. Sa kagandahan ganito. Amen? Ngayon kasi matitis mo yung asawa mo, ikaw pinagtatagaan ka, nakakalimot ka, iniintindi ka. Paano ba kung lumalako? Iniintindi ba ba ako? Mga anak. Di ba? Dapat ano yun eh. Di ba? Nagpuntuhan tayo eh. Ganyan kasi tayo eh. Hindi yung laki mong pinagagalitan. Ganun na nga eh. Alalayan mo. Ay, tilalagyan mo. Dito mo lang ilalagay. Ayan, siyempre. Di ba? Purihin po ang
Panginoon Diyos. So, nakatalag po ako doon mga kapatid. No, hallelujah. Gusto ko lang sabihin, ang salita ng tao, nagkakapot. Kaya hindi ka dapat talaga basta-basta ito sa iyo. Again, pero sinasabi ko po mga kapatid, ang Word of God, sabi diyan, ang langit at lupa ay mawawala. Ngunit ang salita ng Diyos, mananatili. Umulan, bumagyo, hindi siya umuupas. Amen po ba? Sa literal, inaanay, pero ang Biblia, mga kapatid, binubukbok, hindi inaanay sa puso natin. Amen po ba? Inanay na ba yan? Binubukbok na ba yung mga Word of God sa puso natin? No? Yan po inanatiling sagiwa, mga kapatid. Yan po inanatiling buhay, araw-araw. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at totoo. Amen po ba? Ang salita ng Diyos hindi kayang mabalik. Kung anong pinangako ng Panginoon, yun po ay kanyang tutuparin. Kaya napakahalaga bilang mga Krisyano, marami tayong hawak-hawak, pinangahawakan na mga katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi niya ako iiwan, hindi niya ako paabayaan. No? Dapat. Hindi lang iyon. Marami pa. Ano ang alam ninyo? Just for 13, I can do all things through Christ. Dapat nga, hanggang maaari, mula Genesis. Alam mo yung mga talata, alam mo yung mga istorya niyan, alam mo yung mga konteksto. Yung apat na henerasyon ng Genesis, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Diba? Alam mo, dapat yun. Tapos Moses. Ganon, no? Meron na mga pinangahawakan dyan mga kapatid. Kaya alam mo, kahit gaano kabigat, sabi ko nga sa iyo, kapag malalim ka na katulad ng panyo natin, kapag napakalalim mo na mga kapatid, ito, lagi yan nakatayo kahit ano. Gaganyan-ganyan lang yan, pero tayo pa rin yan. Kasi mas malalim ito. Ano? Dapat ganyan na po tayo. Ay, hindi ka masip talaga eh. Ano? Ng mga sitwasyon na dumadaan sa atin. Kasi nga, naka-hold on tayo sa salita ng Diyos. Psalm 119:65, ang sabi niya, na magmahal sa utos mo'y mapayapa yung buhay, matatag ang taong ito, at hindi mabubuhay. Great peace of those who love your Lord. Mga kapatid, dakilang kapayapaan ang ang mapapa sa atin kung tayo po'y totoong nagmamahal sa batas ng Diyos. Sa salita ng Panginoon, nothing can make them stand. Hindi ka kayang isulit. Kasi karanasan natin po yan. Kaya tumipay sa mga Diyos. Kahit anong sitwasyon. Relationship, di ka apektado. Meron hindi pagkakaunawaan. Nagpaka ng paraan, paano siya mahuli? Paano tayo magkakasunod? Lagi i-effort tayo. Amen po ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Ganyan po mga kapatid. Kaya yan po yung pangalawa. Kaya may kalungkutan ka ba? Kabansahan ka ba? Balik ang salita ng ating pong Panginoon. Sabi ng Biblia, He makes all things beautiful in His time. Ang suffering and glory ay twin truths. After ng hirap, merong kalwalatian. No guts, no glory. No crown, no glory. Katulad ng ating Panginoon. After na kanyang araw ng tinig. After na kanyang pagod, hirap, asa siya ngayon. Siya po'y pinaparami. Mga kapatid, hindi naman nanatiling ganyan lang. Yung shaking sa buhay natin. After mong ma-overcome yan, ang kasunod niyan, kaluwalhatian. Amen po ba? May pagpapala po yung taglay-taglay. Yan po, nadala ng ating po Panginoon. Panghuli, yan yung hold on, medyo, yun ang kaya. Sige, kapit na, handa siyang tulungan. Connect to the strong believers. Ano yung ibig sabihin ng connect? Ugnay, dugtong, ikabit. Ika'y nangihina na bilang mananampalataya, kanino ka kukunin? Sabi niya, ano mangyayari kung ikaw hinang-hina na, tapos nakisama ka pa sa mas mahina pa sa'yo? Suicide. Total, ganito na tayo. Pero yata tatlong kaya may gano'n, Kuya, Kuya Gabriel, sa Parting Santa Rosa, tatlong kaibigan, nag-suicide na. At meron pa iba na gusto rin sumunod na kaibigan pa niya. Hindi na balik tayo, ilang buwan na lumipas. Mag-suicide ka na, problema mo, malala na, kukunin ka pa sa taong gano'n. Anong nangyayari sa'yo?
Di ba? Kaya sabi diyan, kanina pa kukunik ka, mga kapatid, no? Sa mga strong believers. Kung ikaw ay negative na, makakunik ka pa sa mga negatibong tao, hindi ka lalakas. Sabi nga ng Bible, 1 Corinthians 15:33, bad company, corrupt good character. Ano yung maganda mong ugali kapag lagi kang sumasama sa mga masama? Diba? Lagi mong kabarkada, adik, sindo, sugarol, kapagmura, kapanlait, no? Diba? Makakalaunan. Lahat ng mga narinig mo, ginagawa mo na rin. Diba? Okay lang sana kung ang intention mo, i-win sila. O sige, inom kayo, anak kayo, coke ako. Pero pagkasing na kayo, exit na ako. Nakisama ako siya para kausapin kayo. Pero kapag hindi na kayo matino, nakausap, bukas na lang. At least tapatan tayo. Amen po ba? Di ba? Pero again, gusto na natin sabihin, mga kapatid, connect to the strong believers. Bakit po yung mga mananampalataya sa Book of Acts, kahit gaano katindi, mga pagsubok na dumaan sa kanila na overcome nila, anong dahilan? Acts chapter 2, Acts chapter 4, lagi silang nagsasama-sama sa pananalang araw-araw, naghahati ng tinapay, nag-worship, at laging araw dinadagdag ng Diyos daily, may bagong kanila sa kanila. Diba? Ngayon, dumaan sila sa matinding pagsubok. Actually, mga kapatid, dumaan sila Acts chapter 8 ng matinding persecution. Saan man sila nakarating, ipinangangaral nilang mabuting balita, maliban daw sa mga pagsubok. Acts chapter 8, verse 4. Ano po? Kasi very strong. Ano po yung kanilang group? Kasi sila po'y nagsasama-sama bilang malalakas. At dapat ganun po tayo. Amen po ba? Ano sabi ng Hebrew? Huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Ito lang dito. Isa pong uri ng pagtitipon. Tama po ba? Cell group. Prayer meeting. Training. Now, gaya na nakasanayan ng iba, sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. So, anong purpose sa pagtitipon? Para mag-encourage. Mag-build up. Amen po ba? Mamaya mag-group tayo. Simple lang. Ang aking itatanong, ano paksa natin, remain unshakable. Ano yung tatlong bagay na ating napakinggan? Stand, hold, connect. Saan sa area iyan malakas ka? Hindi ba ito? Saan sa area iyan mahina ka? So pag mayroon nag-share ng kahinaan, panalangin natin, ipagkatiwala natin, tapos na yun. Sa Diyos na yun. Hindi dapat yung lumakas. Kaya lang yan. Kung meron nag-share sa group, sa cell group, sa Bible study mga kapatid, at ikaw may burden at concern ka sa tao after kausapin mo. Mag-minister ka sa kanya. Yan kailangan ng extra time. Extra effort. Lalo lang ito inanti ng Panginoon. Diba? Ganun dapat tayo mga kapatid. Yan po yung nating goal. To build up. To strengthen mga kapatid sa isa't isa. Minsan kaya nawawala yung pagtitiwala after. Kala ko, sabi ko, kakagawin, ba't ngayon? Nag-aalit tuloy yung anak ko. Pinersonal pa yung anak ko. Minsan may mga ganun mga kapatid, kaya dapat, ano ibig ko lang sabihin? Bilang unbeliever, bilang weak Christian, kaya nakababalik sa malakas. At ikaw naman ang malakas, maghanap ka ng mga may hima. Diba? Para di naman sila palakasin. Para di naman sila tulungan. Yan talaga ang purpose niyan mga kapatid. Amen po ba? Yan po yung layunin po natin. No? Bilang magkakasama sa isang simbahan. Ganyan po ginagawa nila. Sa kanilang mga pagtitipon. Bakit? Kasi daw malapit na si Lord. Amen po ba? Bagamat doon kasi sinabi yan hanggang ngayon. Kikita naman natin. Yung mga papalapit na sitwasyon. Kaya, ganun mga kapatid. Kaya, again, ikaw miyembro, kumuni ka sa pastor mo. Kumuni ka sa leader mo. Amen po ba? Ganun lang naman yan. Sa isa't
isa. Mahirap po yung sabi ng kasunod na verse, ang dalawa ay mabuti kaysa isa, mas marami ang bunga na naman gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama, kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay two is better than one. Ganun talaga. Pero kung ikaw, mahina na, nalalamig na, at ina-isolate mo pa yung sarili mo, ano mangyayari sa'yo? Di ba? At ngayon, kukunik ka naman, sabi ko nga, negatibo ka na, kumunik ka pa sa negatibo, ano na kayo? Hanapin mo yung strong believers. At ikaw naman ay strong believers, mga kapatid, nawa, yung mga kinuwento sa atin noon at pangaharing meron pang magkikwento sa iyo. Hanggang ngayon, lihim dapat yan. Kasi uusapan nyo lang yan. Amen po ba? Para tayo pagtiwalaan ng mga tao. Marami po akong tinanggap. Kwento ng ibang tao. Pati kwento, dapat may kwento. Kasi tapos na nagkaroon na. Pero yung mga alam kong masisela, hindi ka pwede kwento. Kami talaga kami. At sila. Kumustahin ko lang siya. Kumustahin mo. Kahit pastor. Mayroon na kwento. Diba? Dapat ganun po tayo. Amen po ba? Diba mga kapatid, no? Pagkasanay ka kasi sa opisina, sa community, diba? Ito na, pero sige sabihin niya, pero iba ka eh. No, kapatid, iba ka na bilang Kristyano. No? Malatanggap natin, dapat katiwa-tiwala tayo. Ibig sabihin niyan, ano ka tawag doon? Reliable. Dapat itiwalaan. Ang Word of God, reliable. Amen? Ganun din dapat tayo mga kapatid. No? Kapag kakatiwalaan po tayo bilang anyang. Kaya, again, kanito tayo kumanig? Sa mga mature Christian o disciples. Doon ka humigop ng lakas. Amen po ba? Alam mo, hindi ko naman na lumapit, sana willing ka rin tumangka. Ganun lang naman yan. Gusto mo makalaya, hindi tapat ka. Yan. Ganun lang naman yan mga kapatid. No? Kaya nga kasi nasa connect tayo. No? Last verse. Therefore, encourage one another and build one another up just as you are doing. No? Kaya yan po yung dapat po natin ginagawa at dyan sa connect po siya. Ganyan po tayo. Hawag na mahal po kaya. Diba? Again, simplihan mo lang po natin. Balikan tapos ko na pamapatin. No? Remain unshakable. Tatlong bagay. Ano po dapat natin gawin? You must stand on the right foundation. Para hindi ka mayani, alam ko, inibita po ng shaking, hindi ka exempted, wala pong makakalampas sa atin sa sakit. Ay kami nagkakasakit. Di ba? Patay tinamaan, nagkakaroon ng karamdaman, hindi ka exempted yan. Sa problema, hindi ka exempted. Pero kahit dumating yan sa iyo, ikay nakatayo kay Jesus, di ka kayang ilalingin. Di ka kayang patigilin. Marami tayong taong kilala, may karamdaman. Pero hanggang ngayon, tapat pa rin sila kayo. And you must hold on to the word of God. Mga kapatid, ang buhay natin ang salita ng Diyos. Food for the soul po yan. Manual po yan for instruction. Lagi mo kayong tinag-challenge dito. Kasi sa totoo lang, yung mga sulatan ako, yung Bible din ang buhay ko. Hindi natin yan iniiwanan. Habit na natin yan. Dapat kami nakasa. Kahit lang po yan. Malumutan ko ito. 200 times niya nang nabasa ang Bible. Pero kanyang katuwiran para nasa kamagat pa rin. Alimutan ko yung tao na yan, mga kapatid. 200 times. Sabi ko, ang ganda naman ang nito. Ganun siya. Sana ganun din tayo. Amen po ba? Masahin ko na. Katuwiran mo, pastor, malabo na matakto. Maraming parang. Diba? Yung mga hearing Bible mo, yung mga diba? Marami na nagtadownload ngayon. Nag-download ako ng Hebrew, Matthew, tapos papakinggan mo. Diba? Tutulog ka, mag-ano ka, tulog ka, salita ng Diyos. Alam ni Cecil, may preaching akong papakinggan, minsan nakatulog ako, pero yun ang pinatutulugan ko. Worship, yan dapat ganun tayo. Mga kapatid, para hindi ka ma-shake. Amen po ba? At you must connect to the strong believers. Marami pong malalakas dito. Yan tayo kumunit.
Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Salamat po, amin naman, ngayong gabi o ngayong umaga sa paksa na pinalala sa amin. Totoo po, ang shaking, inevitable yan. Hindi talaga may iwasan, hindi matatakasan. Paulit-ulit po yan. Palakas ang palakas. Actually, mga bagyo nga ngayon, dati walang signal number 5, ngayon meron na. Intensity ng linggol, pagsabog ng bulkan, kalakas ng palakas. Yung mga pagsubok ng buhay, pataas ng pataas para sa amin. Pero salamat. Kasi namin na-experience sa karanasan ni Noah. Pataas ang tubig, pero nasa ibabaw lang siya ng tubig. Nag-e-enjoy. Dahil siya po ay naroon dahil kasama niya kayo. Gusto namin, Panginoon, sa bila ng mga pagsubok at problema, nasa ibabaw lang pinito. At kaya pa rin namin gawain yung aming bahagi bilang inyong anak at kayo po aming tatay. Nakausapin kayo, pasalamatan kayo, sambahin kayo, paglingkuran kayo, at umabot ng marami pong mga tao na nangangailangan pa rin ng kaligtas. Kaya nga po ninyo, patiyak namin sa aming mga sarili, siyam ba talaga kami nakatayo? Kung kami hindi nakatayo kay Jesus, na walang ibang tanging pundasyon, 1 Corinthians 3:11, the firm foundation, wala na ito. Kami mayayanin. Yan yung nga po, hindi lang namin dala-dala ang Bible, kundi asahin po namin ito. Pag-aralan namin ito, memorya namin ito, ulay-ulayin namin ito, at i-apply po namin ito. Kasi mismo, kayo po, yung mga salita na tinanim sa aming puso, ito po ang magiging kalakasan namin. At kapag mahal namin ito, sabi kanina, Psalms 119, 165, yung kapayapaan na naranasan namin, at hindi kami pwedeng matisod ng mundo. Pwede kami mag-istamble. Thank you, Lord. Salamat po sa mga Krisyanong ginamit mo para kami manatili. Salamat po sa kanilang pagpalaos. Manatili silang malatag, malakas, Panginoon, maging inspiration ng aming buhay, pananampalataya. At kami bilang inyong mga anak, yan yung nga po na patuloy kami lumalim, tumakag sa inyo. Nang sa gayon, gamitin niyo po kami sa mga nangihina. At kung meron man dito nangihina, Lord God, huwag silang mahiya. Sila po ay magpusang umabot, lumapit sa mga taong malalakas. At yung malalakas, yan yung nga po magkaroon kami ng pagnanasang abutin. Yung mga bago pa lamang, may hina pa lamang. Huwag namin pagpupunahin yung kanila nga pong mga practices. Dahil bago, natural, pwede nilang magawa. Umahayaan kami po maging mapamintas. Yan yung nga po, yung aming mga kaisipan, yung aming mga salita, ay labasan ng mga salitang magpapala sa kanila. Ama, maraming salamat. Yan yung nga po yung truth. I-share namin na may pagmamahal. Speak the truth. Heal now. In the name of Jesus. Salamat po ngayong umaga. Yan yung nga po, ang tatlong ito, lamang kami nasa tema, transform into unshakable kingdom, ay makatulong ang higit sa amin. Sa aming pag-usap, bilang inyong mga pumakalan sa mundo nito. Salamat po, minsan pa. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless you. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Naniniwala po tayo na ang pagbibigay, magbibigay po sa atin ng pagpapala mula sa Panginoon. Ang sabi po sa Kawikaan 11 verse 24 to 25, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman.
ngunit naghihirap ang tipon ng mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay at marunong tumulong ay tiyak na tutulong. Kinakailangan po na magkaroon po tayo ng pusong marunong magbigay. Dahil po sa ating pagbibigay, ay isang mabuting pag-uugali na magdadala sa atin ng mas maraming pagpapala mula sa ating Panginoon. At lagi po nating tatandaan na kapag tayo ay bukas palad sa pagbibigay, ay tiyak na hindi po tayo mawawalan at kayang-kaya ni Lord na i-provide ang lahat ng ating mga pangangailangan. Tayo po ay manalangin. Diyos na dakila, sa lahat, lubos na po namin tinataas, Panginoon. Tunay nga po na alam namin na Ikaw ang Diyos ang nagpapala sa amin sa lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Hindi namin mapapantayan ang iyong kabutihan sa amin. At buong pagpapakumbaba ang inaalay namin sa iyo, Panginoon, ang iyong bahagi ng iyong mga biyaya sa amin. Tanggipin mo ang aming mga handog upang maging kasangkapan kami sa pagtulong sa aming kapwa at sa pagpapalaganap ng iyong kaharian sa lupa. Salamat po ng marami. Ito po ang patuloy nating dalangin sa pangalan ng mga anak ni Jesus. Amen. Amen. Ako po tayo sa announcement. Greetings and announcement. Welcome! Meron tayo first timers. Oh, si Kuya Ramon Manansala. Hello po, magandang umaga. Kilala ka yata yung katabi. Okay, si Rowan Daniel Gallardo. Alan din. Hello. Welcome po. Masarap pag nakakita ka ng mga bagong kasama sa fellowship. Kaya nga mga kapatid, bago tayo magsiuwi kamay-kamay. Birthday celebrants. Princess Kaylin Kanja. Princess. Prinsesa yata ito no? Ano kayang kaharian? Ayun, sabi ng isa ayun. May ribbon ba? Oh, si Ate Julie Fel Esquera. September 15. Where na yun? Si Kuya Chris Joshua Sabino. Happy birthday. Oh, si Hajin Herrera. Big boy na, big boy. September 18, si Ate Rina Alim. Okay, gawin na natin yung mga kapatid na birthday, no? Nadadagdagan yung edad. Hinto ba? Hindi, no? Umakamot sa ano eh.
nagiging senior. Like me. Okay, meron pa ba? Wedding anniversary. Wala pa naging anniversary ng ano? Wala na? Announcement? Parang nahinto tayo. Okay, Wednesday prayer gathering. Wow! Sarap-sarap talaga mag-pray, ano? Kahit may online and may face-to-face, hindi tayo titigil mag-pray, no? Kahit may isang tinatamad, alam mo yung paa mo, dinadala ka sa prayer. Di ba? Ibang klase yun. Okay, 27th Revival Night on September 20, 24, 6 p.m. at CDC. Dito po tayo, no? 6 o'clock. Kita kids! O, ang assign po na food ang CDC. Okay, sino kayo magluluto? Wala lang iba, hindi masarap magluto. Si Ate Dory. Okay. Punta po kayo dito, September 26 p.m. Okay, Youth Network. Divided group natin. Alam naman natin ang ating mga divided group kung saan tayo nabibilang. Go on and go forth. Okay, junior high, senior high, wow, parang school talaga, no? College. Okay. Ayan po, si Ate Aracel, Kuya Daniel, and next. Okay, ito pa, si Ate Melda, and yours truly, and Ate Shirley. Wala yata si Ate Melda. Time out. May time out pa lang. Time out din ako. Ang basketball eh. Okay, alala po? Male Network. Wala si Pastor Dan. Kaya si Pastor Erwin naman ngayon sa mga youth. Dapat maging youth. Young at heart ka din. Wow. At si Pastor Jimmy, ages 46, and so on and so forth. Ha? Okay. Ang sa'yo, naka-assign hanggang 55. Magkakahalo. Kay Pastor Jimmy, 56 to senior. Kahit tutugod na. Okay. At least, nandito pa rin. Okay. Okay, salamat po. Thank you and God bless. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Kasunod ang victory song. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga na ikaw yung nagpapatatag sa amin, ang iyong kapangyarihan, ang iyong salita, ang iyong pagmamahal, ang iyong pagyakap, ang iyong pagpili sa amin. Sa bawat pangalan na narito, ito po ay mga tinawag mo para maging kaisa po sa iyong kaharian. Salamat, Panginoon. Hindi kami perfecto, wala kami na may pagmamalaki. Putik lang kami sa iyong harapan, pero basahan. Pero nakakagilalas, nakakamanghang ang pag-ibig mo. Kami ang pinili mo. Ang pangalan namin ang tinawag mo. Salamat, Panginoon. Kakaiba ka talaga. Hindi ka nagtatangi. Hindi ka basta pumipili. Kami na pinili mo para maging kaisa mo, ay pinapatatag mo. Kahit na dumadaan sa maraming pagsubok, sa maraming problema, kahit ginigipit ng mga sitwasyon, kahit binabagyo ng mga panahon, nandiyan ka. Ikaw ang humahawak sa aming mga kamay, Panginoon. Salamat. Mula sa iyong trono, mula sa iyong kaharian, narito kaming mga anak mo na palaging lumalapit sa iyo, sa iyong kapangyarihan, sa iyong habag, sa iyong grasya, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat.
Maraming salamat. Ngayon din, Panginoon, pinapanalangin namin ang mga nagsa-celebrate ng birthdays. Lord, patatagin mo sila. Hayaan mo na ma-enjoy nila, Panginoon, ang buhay dahil nadigdigan ang kanilang mga edad, Panginoon. Kayo po ang magbigay ng regalo sa kanila, Panginoon. Maraming salamat din sa mga couples na narito na nagiging matatag bagamat may mga sitwasyon sa pagsasama na mahigpit na nangangailangan. Pero Lord, ang salita mo ang kanilang pinaninindigan. Ang pangako mo, Panginoon, ang kanilang, ang aming inahawakan, Lord. Kaya patuloy kaming magkakaisa. Patuloy kaming sumasantig sa iyong kapangyarihan at pagmamahal. Kaya Lord, maraming salamat at pagpalain niyo po ang lahat ng narito sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Maraming salamat, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ang aming pananangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Hallelujah. Pamitin po natin yung dakilang Diyos. Sa ating mga divided session. Opo, hindi lang po. Ay! Hindi na. Jay! Bakit pa tayo?